Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, nais kong simulan ang liham na ito sa isang taus-pusong pasasalamat at pagbati sa iyo at sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig sa inyong programa. Maging sa lahat ng mga present lagi sa online. Mga kapuso, kapamilya, kapatid at mga ka-online. Ako nga pala si Patrick, isang ordinaryong empleyado na naghangad lang naman na makatulong sa pamilya pero muntik nang mawala ng buhay dahil sa isang hindi maipaliwanag na bangungot. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang logistics operations analyst sa isang distribution center. Sanay po ako sa maingay na ikot ng mga forklift at pag-recheck ng mga inventory sheet at sa mabilisang desisyon kapag may delay ang mga biyahe ng truck. Maayos na ang buhay ko sa ngayon, may sapat na kita at kahit papaano ay nakakaraos kami ng mas maginhawa kumpara noong araw. Pero kapag nag-iisa ako sa gabi at naririnig ko ang kalusko sa kisame o kapag nakakaramdam ako ng biglang paglamig ng silid, pabalik-balik pa rin sa isipan ko mga nangyari sa akin noong ma-assign ako sa Batangas. Ilang taon na rin akong tagapakinig ng channel mo, Papa Dudut. Unang-una ko itong narinig nung mga panahong bago pa lamang ako sa trabaho at kailangan ko mag-overtime sa gabi. Dahil tahimik na ang opisina at nag-iisa na lamang ako sa cubicle ko. Naghahanap ako ng background audio para hindi ako antukin habang nagtatype ng mga report. Dinala ako ng algorithm sa isa sa mga uploads mo. Naalala ko, Papa Dudut, kwento yon tungkol sa isang lumang apartment. Nagustuhan ko kaagad yung paraan mo ng pagkukwento, napaka-casual, parang kaibigan mo lang, nakausap at napaka-natural ng datingan. Mula noon tuwing gabi bago matulog o habang nagbabiyahe ay kwento mo na lagi ang pinakikinggan ko. At ngayon oras na para ibahagi ko rin ang kabanata ng buhay ko na nag-iwan ng matinding sakit at takot sa akin. Panganay po ako sa 3 magkakapatid at laki kami sa hirap. Ang tatay ko ay isang dating tricycle driver na madalas nang sumasakit ang balakang tuhod dahil sa mga taon ng pamamasada sa tag-ulan at tag-init. Ang nanay ko naman ay nagtitinda ng kakanin na biko, kutsinta at sapin-sapin para lang may pantawid kami sa pang-araw-araw na gastusin at pamasahe sa mga kapatid ko. Simple lamang po ang buhay namin sa Laguna. Sa kabila ng hirap, maaga akong nagigising araw-araw para tulungan si nanay sa paghahanda at pagbabalot ng kakanin bago ko pumasok sa eskwela o sa trabaho. Kami ang maagang nagpapakulo ng gata at naghahalo ng malagkit habang madilim pa ang paligid. Sa kabila ng maliit at medyo masikip naming bahay, masaya at buo naman ang pamilya namin. Nararamdaman ko ang sakripisyo ni nanay at tatay para sa aming magkakapatid. Kaya mula pa noong magsimula akong magtrabaho, napakasipag ko at ibinibigay ko ang halos buong sahod ko sa kanila. Pangarap kong maipaayos ang bahay namin sa Laguna. Yung hindi na tatagasan ng tubig kapag malakas ang bagyo at higit sa lahat ay mapatapos sa kolehiyo ang 2 kong nakababatang kapatid. Isang gabi habang naghahapunan kami sa maliit naming lamesa, napag-usapan namin ang pag-aaral ng aking bunsong kapatid na papasok na sa high school. Nag-aalala si nanay dahil kinukulang na ang kita dahil sa madalas na masira ang lumang tricycle ni tatay at kailangan ng patuloy na pagpapagawa. Tumingin ako sa aking pamilya, sa pagod na mga mata ni nanay at tatay at sa pag-asa sa mukha ng mga kapatid ko. Doon ko ipinangako sa sarili ko. Nagagawa ako ng paraan para makaipon ng mas malaki
at ng mas mabilis. Pagkatapos ng hapunan, habang sa maliit kong silid, binuksan ko ang aking lumang journal, isang notebook kung saan nakasulat ang aking mga pangarap at mga target sa buhay. Nais kong maibili ng sariling maliit na lupa sina nanay at tatay balang araw para hindi na sila mag-alala sa renta. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang lumang larawan ng aming pamilya na nakapatong sa ibabaw ng aking mesa. Yon ang nagbibigay sa akin ng lakas sa pang-araw-araw. Araw-araw papasok ako sa opisina sa gitna ng siksikan, maingay at mainit na trapiko sa kalsada. Bilang junior supervisor sa aming kumpanya, lagi akong naunang dumating at huling umuwi sa opisina. Ayokong mag-iwan ng nakatumpok sa opisina na mga trabaho. Napapansin din ng aking mga katrabaho at mga supervisor ang aking sipag at dedikasyon sa bawat proyektong ibinibigay sa akin. Minsan habang nagtatanghalian ako sa pantry kasama ang iba pang mga empleyado, napagkwentuhan ako sa aking mga kasama sa audit team. Nabanggit ng aming manager na may bubuksang bagong regional branch at warehouse ang kumpanya sa lalawigan ng Batangas. Nakinig ako mabuti dahil alam kong ang mga ganong klase ng provincial assignment ay may kasamang malaking allowance, libreng accommodation pa at pagkakataon para sa mabilis na promotion. Bago matapos ang aking shift noong hapon na yon, ipinatawag ako sa opisina ng aking boss. Pagpasok ko ay inalok sa akin ang pagiging team leader sa itatayong proyekto sa Batangas. Patrick, nakikita namin ang galing at tiyaga mo rito. Ikaw ang naisip naming maghawak ng initial setup sa Batangas. May kasama itong magandang incentive at allowance, sabi pa ng boss ko. Dahil sa magandang alok at sa isip na makakatulong ito ng malaki sa aking pamilya ay hindi na ako nag-atubili pa. Masayang tinanggap ko ang alok kahit nangangahulugan ito na kailangan kong malayo sa kanila sa loob ng ilang buwan. Umuwi ako sa Laguna noong katapusan ng linggo para mag-impake ng aking mga gamit at sinabi ang magandang balita. Kinausap ko sina nanay at tatay habang nakaupo kami sa sala. Medyo malungkot sila dahil mamimiss nila ako at mag-aalala sila sa akin habang malayo ako. Pero naintindihan nila na para ito sa aming kinabukasan. Nagluluto pa si nanay ng paborito kong minudong may kapares na malamig na palamig bilang simpleng salo-salo at paghahanda sa aking pag-alis. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising at nag-impake ng aking mga damit sa aking lumang bag. Habang inaayos ko ang aking mga gamit ay pumasok si tatay sa kwarto. May inabot siya sa akin, isang maliit at lumang kwintas na may pendant na krus. Patrick, suotin mo ito. Malumanay na sabi ni tatay. Pamana pa ito ng lolo mo. Proteksyon mo sa biyahe at sa bagong lugar. Buong pusong nagpasalamat ako sa aking tatay at agad na isinuot ang kwintas sa aking lieg. Paglabas ko ng bahay, naghintay ako ng bus sa kanto habang kumakaway sa aking pamilya na nakatayo sa tabi ng aming maliit na tahanan. Bitbit ko ang dalawang malaking bag na naglalaman ng aking mga damit at ilang personal na gamit. Sumakay ako ng bus patungo sa Batangas. Habang nakatitig sa daan mula sa bintana ng bus ay puno ng pag-asa ang puso ko. Iniisip ko ang mga plano ko kapag nakuha ko na ang insentibo. Bumaba ako sa terminal ng bus sa Batangas habang tanghaling tapat. Napakainit ng sikat ng araw at maingay ang terminal sa mga biyahero at tricycle driver. Agad kong tinawagan ang aking katrabahong si Mark. Nauna nang dumating doon, 2 araw ang nakakalipas para ayusin ang mga papeles at kontrata sa bagong site. Patrick, saan ka na? Sakay ka ng jeep papuntang diversion tapos sabihin mo sa driver, ibaba ka sa lumang apartel sa tabi ng balete. Bili ni Mark sa telepono. Sumakay ako ng jeep patungo sa apartel na gagamitin naming tirahan na sagot ng kumpanya.
Pagbaba ko, nakarating ako sa harapan ng isang 3 palapag na apartel na medyo malayo sa highway at medyo tago sa kalsada. Luma ng pintura ng gusali, may ilang bahagi na nagbabalat na ang semento. At sa mismong tabi nito ay may ilang matataas at malaking puno ng balete na may gumagapang na matatalim na ugat. May bakanting lote rin sa gilid ng puno ng matataas na talahib. Mabilis na bumaba si Mark mula sa 2nd palapag para salubungin ako at tulungan akong bitbitin ang aking mga mabibigat na bag paitaas. Medyo luma tong lugar pre, pero malawak at libre naman, sabi ni Mark habang naglalakad kami sa medyo madilim na hallway. Inihanda ko ang aking higaan sa kwartong ibinahagi sa akin ng kumpanya sa 2nd palapag. Maluwag ang silid, may 2 solong kama, aparador at sariling banyo. Pero napansin ko kaagad, medyo malamig at mabigat ang simoy ng hangin sa loob kahit sarado ang mga bintana at mainit sa labas. Inisip ko na lamang na baka dahil semento at lupa ang gusali kaya presko ang pakiramdam. Pagod man sa biyahe, naging panatag pa rin ang aking kalooban sa unang hapon ko doon. Kinaumagahan, magkakasabay kaming nagalmusal nina Mark, Eric at June. Ang iba pang kasamahan ko sa team na nasa assign din sa Batangas. Pinag-uusapan namin sa maliit na kainan sa ibaba ang mga nakatakdang gawain para sa pagbubukas ng bagong site. Ang pag-hire ng mga lokal na tauhan at ang pagpapadala ng mga kagamitan mula sa main office. Masaya ang aming kwentuhan habang nagtitimpla ng kape sa maliit na kusina ng aming floor. Pagdating ng hapon, pagkatapos naming bisitahin ang mismong site ng warehouse, naglakad ako sa paligid papadudot ng aming accommodation para magpalamig at maging pamilyar sa lugar. Doon ko napansin na napakatahimik pala ng buong kalye. Bihira ang dumadaan na sasakyan o tao at kapag 5:00 pa lamang ng hapon ay tila nagmamadali na ang mga kapitbahay na isarado ang kanilang mga bintana at pintuan. Nang magsimulang dumilim ang paligid at mag-aagaw ang kulay ng langit ay bumalik na ako sa loob ng apartel. Bago matulog noong gabing yon, nagpadala muna ako ng mensahe sa aking pamilya sa Laguna upang ibalitang ligtas ako na nakarating at maayos ang aking kalagayan. Inayos ko ang aking electric fan sa tabi ng aking kama. Nagdasal ako ng maikli habang hawak ang kwintas na ibinigay ni tatay at pinatay ang ilaw. Nakahiga ako sa gitna ng katahimikan. Walang ingay sa kotse, walang tahol ng aso. Pero habang nakatitig ako sa madilim na kisame, nakaramdam ako ng bahagyang pag-iiba ng antas ng lamig sa loob papadudot. Isang klase ng lamig na hindi nagmumula sa hangin sa labas, kundi parang dahan-dahang lumalabas mula sa mismong mga pader at sulok ng kwarto. Papadudot, akala ko noong unang gabi ay simpleng pagod at pag-a-adjust lamang sa bagong kapaligiran ng nararamdaman ko. Akala ko'y dahil lang luma ang apartel, kaya malamig at mabigat ang hangin. Pero hindi pala. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa biglang pagpatay-sindi ng ilaw sa banyo. Tumayo ako mula sa kama para tiyakin kung maluwag lang ba ang bumbilya o may problema nga ba sa linya ng kuryente. Pero nang idinikit ko ang daliri ko sa switch para pindutin ito, naramdaman kong napakalamig ng pader. Isang klase ng lamig na tila nagmumula sa loob ng yelo. Napatras ako ng kaunti papadudot. Kinabukasan ng hapon habang nag-iisa ako sa sala para mag-laptop at mag-encode ng mga initial reports, nakarinig ako ng malinaw na pag-yapak ng paa. Mabilis akong lumingon sa paligid pero wala namang ibang tao doon. Sina Mark at Eric ay nasa site pa. Nang tignan ko ng maigi ang sahig na semento, pinalibutan ako ng matinding panginginig. Nakakita ako ng mga bakas ng basang paa
na mula sa may pintuan patungo sa mismong likuran ng upuan ko. Gabi na nang makauwi sina Mark at Eric habang nagluluto ako ng simpleng hapunan sa maliit na kusina. Habang kumakain kami sa lamesa, biglang nabanggit ni Eric, "Pre, napapansin niyo ba sa labas? Parang palaging may nakatitig sa atin mula doon sa dalisdis ng burol sa likod ng balete." Hindi na ako nagreklamo o nagkwento nang may makita akong basang bakas, pero mas lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Isang gabi habang nagsisipilyo ako sa banyo ng aparatel, napatingin ako sa salamin sa ibabaw ng sink. Dahan-dahan kong ibinaba ang sipilyo at napansin kong ang aking refleksyon ay hindi agad gumagalaw kasabay ng aking mga kilos. Huli ng ilang segundo ang galaw ng anino ko sa salamin. Pumikit ako ng mariin at nag-usal ng mabilis na panalangin at muling tumitig, pero bumalik na ito sa normal. Kaya lang ay hindi doon nagtatapos ang lahat. Madaling araw nang magising ako dahil sa pakiramdam na may nakatayo sa mismong paanan ng aking kama. Pagdilat ng aking mata, sa gitna ng dilim, wala akong nakitang tao. Pero nakarinig ako ng mabagal, mabigat at malalim na paghinga nang napakalapit sa aking tenga. Hindi ako makagalaw sa matinding takot. Paralisado ang buo kong katawan. Kinaumagahan sa opisina, napansin ng aking mga katrabaho na medyo puyat, namumutla at tulala ako. Sinubukan kong mag-focus sa mga papeles at mga suppliers na kakausapin, pero palaging lumilipad ang aking isipan sa nangyari netong gabi lang. Nagtitimpla na lamang ako ng matapang na kape upang magising ang aking diwa papadudot. Pag uwi namin sa apartel pagkatapos ng shift, biglang umulan ng napakalakas sa labas. Dahil sa lamig at ulan, nakatambay kaming apat na Mark, Eric at June sa sala habang nanonood ng telebisyon para magpalipas ng oras. Biglang nagkaroon ng malakas na static at linya ang TV at sabay-sabay ding nawala ang signal ng aming mga cellphone. Lumabas si Mark para tingnan ang circuit breaker sa may kusina upang suriin ng kuryente. Biglang bumagsak at nabasag ang isang plato mula sa istante kahit na wala namang humahangin sa loob. Nagkatinginan kaming apat habang nararamdaman na hindi may paliwanag ang takot at kaba. Walang nakapagsalita. Bumalik kami sa kani-kanilang silid dahil sa kakaibang kabigatang nararamdaman sa bahay. Nagdasal ako ng tahimik bago nahiga sa aking kama. Hawak-hawak ko ng mahigpit ang krus na ibinigay sa akin ni tatay habang nakatitig ako sa kisame. Sa gitna ng aking pagtulog, napanaginipan kong naglalakad ako sa isang madilim at mahabang pasilyo ng apartel. Walang pintuan ng mga kwarto at tanging malamig na hangin lang ang umiihip sa aking muka. Sa dulo ng pasilyo, may nakatayo at nakatalikod na figura ng isang tao. Habang lumalapit ako ay napapansin ko ang figura ay isang babaeng nakasuot ng lumang puting duster. Nakayuko ito at tila may ibinubulong na mga salitang hindi ko maintindihan. Bigla akong huminto nang maramdaman kong unti-unting lumilingon ng babae sa akin. Napabalikwas ako mula sa pagkatulog habang pawis na pawis ang aking buong katawan. Mabilis ang aking paghinga at mabilis din ang tibok ng aking puso sa matinding takot. Tumingin ako sa organ ng aking cellphone. 3:00 pa lang ng madaling araw. Nakatulog muli ako sa gitna ng gabi matapos ang isang nakakapagod na overtime sa opisina. Sa aking panaginip, nasa loob muli ako ng aking silid pero hindi ko magawa kahit na anong pilit ko. Sa gilid ng aking kama, nakatambay ang isang babaeng buntis
na nakasuot ng maluwag at maruming puting duster. Ang babae ay may mahabang itim na buhok na nakatakip sa kalahati ng kanyang muka. Nakatitig ito sa akin gamit ang mga matang walang kislap, nangingitim at tila patay na. Dahan-dahan itong lumapit sa gilid ng aking kama habang hawak ko ang kanyang malalaking tiyan. Sinubukan kong sumigaw upang humingi ng saklolo sa aking mga katrabaho, pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Unti-unting iniyuko ng babae ang kanyang muka patungo sa akin hanggang sa maramdaman ko ang malamig at mabaho nitong hininga sa mukha ko. Bigla ako nagising at naduduwal at nanginginig ang buo kong katawan. Kinaumagahan, halatang halata ang aking panghihina habang naghahanda papunta sa trabaho. Hindi ko maubos ang aking almusal dahil sa kawalan ng gana at matinding pagkahilo. Napansin ni Mark ang aking itsura at tinanong kung may sakit ba ako. Mula sa puyat at kawalan ng focus sa opisina ay nagkamali ako sa pag-i-encode ng mahalagang datos para sa proyekto. Pinagalitan ako ng aking senior manager dahil sa hindi karaniwang pagkakamaling ito. Humingi naman ako ng paumanhin at pinangakong aayusin ko kaagad ang report ko. Habang naglalakad ako pabalik sa apartel pagkatapos ng shift, naramdaman ko ang matinding pagod sa aking katawan. Naisipan kong tumawag kay nanay upang mabawasan ang aking stress. Gayunpaman ay ayaw kong mag-alala ang aking pamilya sa Laguna. Kaya sinabi ko na lamang na maayos ang lahat at masaya ako sa trabaho. Sa sumunod na gabi ay muli kong napanaginipan ang parehong eksena sa aking silid. Nakahiga ako habang nakatali ang aking mga bisig at binti ng hindi nakikitang lakas. At sa sulok ng silid ay dahan-dahan na lumabas mula sa dilim ang babaeng buntis na nakaputi at nagsimulang humakbang. Ang babae patungo sa aking kama habang nakatitig pa rin sa akin. Sa bawat takbang nito, nakakarinig ako ng tunog na nababasag na salamin sa ilalim ng mga paa nito. Ramdam ko ang matinding panginginig ng aking dibdib habang sinusubukang igalaw ang aking mga daliri. Dumukhang ang babae sa ibabaw ko at tumitig sa aking mga mata. Nang ilang pulgada lamang ang layo. Nagising ako na naghahabol ng hininga at may basang pawis sa aking noo. Napahawak ako sa aking dibdib habang umaagos ang aking luha dahil sa matinding pagkatakot. Habang nagkakape ako sa kusina bago pumasok sa trabaho, lakas loob akong nagtanong sa aking mga katrabaho. Tinanong ko kung may nakakapansin ba ng kakaiba o kung binabangungot din ba sila sa kani-kanilang mga silid. Nagkatinginan sina Mark at Eric habang umiiling ng dahan-dahan. Ikinuwento ko na ang tungkol sa babaeng buntis na nakaputi na lumalabas sa aking panaginip at sa mga napapansin kong paglamig ng paligid. Naging tahimik ang buong kusina habang nakikinig silang tatlo sa aking kwento. Payo pa ni Mark, pre, subukan mo maglagay ng asin sa gilid ng pintuan o magpatugtog ng music bago matulog para pampatatag ng loob. Bago kami umalis patungong site, pumasok muli ako sa aking silid para magdasal. Inayos ko ang aking higaan at nagwisig ako ng holy water na dala ko mula sa Laguna. Inaasahan kong makakatulong ito upang magkaroon ako ng payapang tulog ngayong gabi. Papadudot matapos kong magwisik ng asin sa aking sinid. Umasa ako na magiging payapa na ang tulog ko ngunit nagkamali ako. Pagdating ng gabi, sinubukan kong matulog nang nakabukas ang ilaw. Gayunpaman ay pagpasok ng hating gabi ay kusa na namang namatay ang mga ilaw ng buong apartment. Nagising ako sa dilim at naramdaman ko kaagad ang pamilyar na paralisadong pakiramdam sa aking buong katawan. Muling lumitaw ang babaeng buntis na nakaputi mula sa pintuan ng aking banyo. Sa pagkakataong ito ay unti-unti na siyang umaakyat sa ibabaw ng aking kama. Ramdam ko ang mabigat na timbang nito sa aking mga binti habang ito ay lumalapit. Ipinakita ko ang aking mga mata habang paulit-ulit akong nagdarasal sa aking isipan.
Nang idinilat ko ang aking mata, nakita kong nakatitig pa rin ang babae mula sa itaas ng aking muka. Nagising ako pagkalipas ng ilang oras na luhaan at halos hindi na makahinga pa. Nang sumunod na gabi ay nagbago na ang anyo ng aking bangungot. Nakahiga na naman ako sa kama nang lumitaw ang babaeng buntis sa aking harapan. Ngunit sa pagkakataong ito ay napansin kong ang puting duster nito ay may malaking punit sa gitna at wakwak ang tiyan nito. Kitang-kita ko ang laman loob mula sa butas na katawan niya. Nagsimulang gumapang ang babae sa ibabaw ng kama patungo sa aking dibdib. At bawat kilos nito ay dumaan sa aking paningin habang hindi ako makagalaw. Nilagay ng babae ang kanyang malamig na kamay sa mismong tiyan ko habang nakatitig sa akin. Naramdaman ko ang matinding panginginig at panlalamig sa aking buong katawan. Nagising akong napahawak sa sarili kong tiyan habang umiiyak sa matinding pagkatakot. Kinaumagahan ay napansin kong may mga pasa ako sa aking tiyan kung saan ay humawak ang babae sa panaginip. Nanginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa salamin sa loob ng banyo. Hindi na ito simpleng panaginip lamang dahil nag-iwan na ito ng marka sa aking totoong katawan. Sa opisina, hindi ko na kayang tapusin ang aking mga nakatakdang gawain sa tamang oras. Napansin ng mga kasamahan ko ang labis kong pamumutla at pamamaga ng aking mga mata. Inalok ako ng aking katrabaho na umuwi muna para magpahinga ngunit tumanggi ako. Pumunta ako sa isang malapit na simbahan pagkatapos ng trabaho upang magdasal at humingi ng tulong. Nagsindi ako ng kandila at nakiusap na ilayo ako sa masasamang espiritong ito na gumagambala sa akin. Bago lakas loob na bumalik sa tindahan. Gabi-gabi na nauulit ang aking panaginip kung saan ang babaeng wakwak ang tiyan ay umaakyat sa aking higaan. Mas lumala pa ang pakiramdam ko dahil sa bawat pagkakataon, mas tumatagal ang pananatili nito sa ibabaw ng aking katawan. Isang gabi sinubukan kong magpuyat sa pamamagitan ng pagbabasa sa aking tablet sa sala. Gayunpaman sa sandaling nakatulog ang aking ulo, agad akong napunta sa paralisadong estado kung saan ay nakatayo na naman ang babae. Nagising akong napasigaw ng bahagya na nagpagising kay Mark Papadudod. Lumabas si Mark mula sa kanyang silid at nakita akong nakaupo sa sahig habang nanginginig. Pinainom niya ako ng tubig at tinanong kung ano talagang nangyari sa akin. Hindi ko na mapigilan ang maiyak habang ikinukwento ko ang aking naging bangungot. Dahil sa walang patumangging bangungot, bumagsak ang aking timbang at naging napakaputla ng aking balat. Ang aking mga mata ay may malalalim na maitim na bilog sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog. Hindi na ako makapasok ng maayos sa trabaho at madalas na akong mag-file ng leave sick, Papadudot. Tumawag si nanay sa telepono dahil nakaramdam daw siya ng hindi magandang nangyayari sa akin. Sinubukan kong palitan ang aking boses para magmukhang masigla, pero nahalata pa rin niya na may mali sa akin at nakiusap siyang mag-iingat ako at huwag pababayaan ang aking kalusugan. Nang gabing yon, habang nakahiga ako, nararamdaman kong hindi ko na kayang tumagal pa sa lugar na yon. Ang aking silid ay nagmukhang isang kulungan ng takot at paghihirap. Nagdarasal ako ng taimtim habang naghihintay ng umaga. Dumating ang pinakamatinding gabi, Papadudot, sa aking pamamalagi sa apartel sa Batangas. Sa aking panaginip ay hindi lang lumitaw ang babaeng wakwak ang tiyan, kundi mabilis itong sumampa sa aking dibdib. Inabot ng gabi ang aking leeg gamit ng dalawang malamig at matitigas nitong kamay at sinimulan akong sakalin. Naramdaman ko ang kawalan ng hangin
sa aking mga baga. Habang nagdidilim ang aking paningin, ang mukha ng babae ay naging napakalapit sa akin habang nakikita ko ang bawat linya ng paghihirap dito. Sinubukan kong itulak ang mga kamay nito, ngunit hindi man lang nagagalaw ang aking sariling mga bisig. Sa gitna ng mga sakal niya sa akin, naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang aking malay sa loob ng panaginip. Gamit ang huling natitirang lakas ng aking isipan, ginalaw ko ang aking ulo pabalik at bigla akong napabalikwas habang napahawak sa aking leeg at bumuo ng matinding ubo. Habang naghahabol ako ng hininga sa dilim ay mabilis kong binuksan ang ilaw sa tabi ng aking higaan. Tumakbo ako patungo sa salamin ng banyo at doon ay nakita ko ang malinaw at pulang mga bakas ng dalawang kamay na nakasakal sa akin. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi na ako nakatagal at mabilis akong kumatok sa pintuan ng silid ni Mark sa gitna ng gabi. Nang buksan niya ang pintuan, nakita niya akong basang-basa sa pawis at naluluha pa. Ipinakita ko sa kanya ang mga pasa sa aking leeg na halatang galing sa pagpapakasal. Pinatulog ako ni Mark sa kanyang silid sa natitirang mga oras ng madaling araw. Kahit kasama ko siya ay halos hindi ko na ipikit ang aking mata hanggang sa sumikat na ang araw. Nakatitig lamang ako sa bintana habang pinapanood ang unti-unting pagliwanag ng langit. Kinaumagahan habang nagkakape kaming magkakasama, kinuwento ko ang aking desisyon sa paglisan ko sa lugar na yon. Sinabi ko sa aking mga katrabaho na hindi ko na kayang ituloy pa ang aking assignment sa Batangas. Naintindihan nila ang aking sitwasyon dahil nakita nila ang epekto nito sa akin. Pumasok ako sa opisina upang kausapin ang aking project manager tungkol sa aking kalagayan. Pinaliwanag kong nagkaroon ako ng matinding problema sa kalusugan na hindi na kayang idaan sa simpleng gamot pa. Inihanda ko ang aking formal na resignation letter para sa kumpanya. Bumalik ako sa apartel upang simulan ang pag-iimpake ng lahat ng aking personal na gamit. Sa bawat damit na ipinapasok ko sa bag, nakakaramdam ako ng kaunting kaginhawahan sa aking dibdib, Papa Dudut. Tinitigan ko ang aking silid sa huling pagkakataon bago ako tuluyang lumabas. Tinulungan ako ni Mark at Eric na ibaba ang aking mga bag patungo sa pintuan ng apartel. Nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa sa pag-unawa at sa pagtulong sa akin sa mga nagdaang araw. Nagyakapan kaming magkakasama bago ako sumakay sa tricycle patungo sa terminal ng bus. Nag-resign na rin ako noon sa trabaho at naintindihan yon ng mga magulang ko. Di nagtagal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kumpanya sa Santa Rosa para sa isang job interview. Maganda ang posisyon at sapat ang sahod para suportahan ang pag-aaral ng aking mga kapatid. Mula noon ay muling naging maayos ang buhay at sarili ko. Dito ko natatapusin ang aking kwento at ang liham na ito. Inaasahan ko magsisilbi itong aral sa sinumang makakabasa na palaging unahin ang kalusugan at kapayapaan ng isipan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking karanasan. Ang inyong tagapakinig, Patrick. Mga kaistorya, napakagandang pagnilayan ng naging karanasan ni Patrick, Papa Dudut. Lahat tayo ay naghahangad na makatulong sa ating pamilya. Lahat tayo ay gustong maiahon ng ating mga magulang mula sa hirap. Gagawin natin ang lahat. Magpupuyat at magpapagod at tatanggapin kahit ang mga malalayong assignment para lamang makapag-uwi ng mas malaking kikitain. Pero tulad ng paalala sa atin ng kwento ngayong araw, may mga pagkakataon na buhay na ang kailangan nating isaalang-alang upang huminto. Ang pera ay kinikita yan, ang trabaho naman ay kayang palitan. Pero ang buhay natin kapag nawala na o kapag tuluyang nasira ang ating katinuan at kalusugan ay wala ng kapalit yan. Minsan sa sobrang pagmamadali natin na maabot ang ating mga pangarap, nakakalimutan natin na mas mahalaga sa atin ang mga mahal sa buhay, na makita tayong ligtas at buo.
Ang mga magulang natin ay hindi nila kailangan ng marangyang buhay kung kapalit naman noon ay ang pagkawala ng kanilang anak. At isa pa ay huwag nating baliwalain ang ating instinct o yung panloob na nararamdaman natin. Kapag may mali sa isang lugar ay huwag nating ipilit ang ating sarili sa lugar na yon na halatang nagiiwan ng marka ng panganib sa ating katawan at kaluluwa. Sa oras na maramdaman mong nalalagay na sa peligro ang iyong buhay ay marunong ka dapat tumayo, lumayo at bumalik sa iyong pamilya. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.